Kilala si Pi Network bilang isa sa mga pinaka-hype na crypto project sa mga nagdaang taon. Para sa maraming Pinoy, si Pi ay parang hope coin. Yung tipong kahit wala kang puhunan ay pwede kang magkaroon ng crypto gamit lang ang iyong cellphone. Marami sa atin ang naingganyo na magmina kay Pi gamit ang simpleng app na libre lamang na i-download. Pero ngayong taong 2025, lumalabas ang tanong, kung ghost chain na nga ba itong si Pi Network? Kaya sa video na ito ay aalamin natin ang katotohanan sa likod ng hype. Totoo bang si Pi ay isang $70 billion na ghost chain? Bakit bumagsak ng higit 80% ang kanyang presyo? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto holder at investors ni Pi Network? Bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source ng ating balitang ito ngayon ay ang Invest. Simulan na natin sa kung ano nga ba ang layunin nitong si Pi Network. Si Pi Network ay na-create noong nakalipas na 7 taon bilang solusyon sa problema ni Bitcoin. At yan ay ang sobrang gastos sa mining. Alam naman natin na si Bitcoin ay sobrang hirap imina. Kailangan mo ng mamahaling equipment, malakas na kuryente at malaking kapital. Kaya naman ang Bitcoin mining ngayon ay hawak na ng malalaking kumpanya tulad po ng Mara at saka Riot platforms. Pero si Pi ay may kakaibang approach. Gumawa po siya ng platform kung saan kahit sino ay pwedeng magmina gamit lang ang cellphone. Oo, isang pindot lang sa app, may Pi ka na. Dito nagsimulang sumikat si Pi, lalo na sa mga bansa tulad ng Pilipinas na hindi ganun kalakas ang access sa high-end mining tools. Hindi lang yan, may ambisyon din si Pi na maging smart contract ready. Bagay na hindi kayang gawin ni Bitcoin. Ang vision po ni Pi ay magamit siya sa iba't ibang industriya gaya po ng e-commerce, gaming at DeFi o decentralized finance. Ang plano ay ganito. Dadami ang dApps na gagamit ng Pi, lalaki ang ecosystem at tataas ang demand kay PiCoin. Kasama rin sa plano ang token burn system. Yung bawat transaction ay may bayad at yung bayad ay sinusunog o tinatanggal sa sirkulasyon para tumaas ang presyo ng coin. Pero sa kabila ng lahat ng planong ito, may isang malaking kondisyon si Pi. Hindi pa siya magla-launch ng full mainnet hanggat wala pa siyang at least 100 na mainnet ready application. Ngayon ito yung pinaka tanong dito na gusto nating malaman. Ghost chain nga ba itong si Pi Network? Ghost chain nga ba talaga itong si Pi Network? Ang ghost chain ay isang blockchain na walang silbi. Walang gumagawa ng apps para sa kanya o kaya ay meron man pero walang gumagamit. Parang isang syudad na maraming gusali pero wala namang tao. Kung titignan natin ang ecosystem ni Pi ngayon, may mga apps naman. Mayroong Maps of Pi, isang search engine na nagpapakita ng mga negosyo na tumatanggap ng PiCoin. Meron ding Fruity, Fruity Pi, isang simpleng laro na medyo sumikat sa community. Nandyan din po ang Workforce Pool na parang Upwork para kay Pi. Meron ding MyFest Map, Pet for Pi at saka ChatGPT for Pi. Pero sa kabila ng mga ito, walang mainnet ready app na naging mainstream. Wala pang app na ginagamit sa malawakang paraan gaya ng mga app sa Ethereum o Solana. Ngayon ano naman po ang sagot ni Pi sa problemang ito? Dahil dito ay nag-launch po si Pi ng tinatawag na Pi Network Ventures, isang initiative na maglalaan ng $100 million para punduhan ang mga startup na gagamit po ng Pi Network. At nakontent po natin yan kanina. Panoorin na lamang po ninyo yung mas detalyadong paliwanag tungkol dito sa Pi Network Ventures Fund na ito. Kaya kung iisipin mo, magandang hakbang po ito. Gaya ng ginagawa rin ng ibang blockchains, si Solana ay may $300 million fund. Si Ethereum ay may higit $1 billion fund. At sina Cadena at saka Harmony ay meron din po silang sariling mga funds. Pero ito po ang problema. Matagal ang proseso. Kailangan munang pumili ng mga project tapos itatayo pa ang app. Walang garantiya na magiging successful ang mga ito.
Halimbawa si Cadena na nag-launch po ng $100 million fund, pero ngayon si KDA, ang kanyang KDA token ay nasa $183 million na lang ang kanyang value. Si Velas naman na may kaparehong fund, ngayon ay nasa $11 million na lamang ang kanyang halaga. Ngayon is ang sunod nating katanungan dito ay centralized ba itong si Pi Network? Isa pa sa mga issue ni Pi ay ang kanyang centralization. Ang buong network ay under po ng dalawang grupo, ang Pi Core Team at saka ang Pi Foundation. Ang problema, walang sapat na transparency tungkol sa mga grupong ito. Hindi natin alam kung sino talaga ang nasa likod nila at wala ring independent audit mula sa mga kilalang auditors. Isipin mo, ang valuation ni Pi ay nasa higit $70 billion. Pero wala tayong sapat na impormasyon sa mga humahawak ng token. Hindi pa dyan natatapos. Hawak daw ng foundation ang mahigit 90 billion na Pi coins. Ibig sabihin, hawak nila ang kapalaran ng presyo ni Pi. Kapag nagdi-decide silang ibenta ito bigla, posibleng bumagsak lalo ang presyo. May risk din na mahak ang mga wallet na ito at kapag nangyari po yan, tayong mga holders ang kawawa. Ngayon is sunod naman natin na katanungan dito ay bakit hindi pa rin listed itong si Pi sa mga malalaking exchanges. Ang lahat ng ito mula sa pagiging ghost chain hanggang sa centralization issues ay dahilan kung bakit hindi pa rin nalilista si Pi ng mga bigating exchanges tulad po ni Binance at saka Coinbase. At dahil dito ay tuloy-tuloy po ang pagbagsak ng presyo ni Pi. At ayan, kung i-check po natin dito kay CoinGecko, ang kanyang kasalukuyang presyo ay nasa 0.8575. Tumaas naman po siya ng 11.9% nitong nakalipas na 24 oras. Ayan. Ngayon is ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy na umaasa kay Pi bilang the future of crypto, medyo masakit ang ganitong balita. Marami sa atin ang naglaan ng oras araw-araw na pagmina, pero ngayon nagdududa tayo kung may direksyon pa ba ang project na ito. Hindi ibig sabihin nito na talo ka na. Pero dapat nating tandaan, habang hindi pa fully launch ang mainnet at habang wala pang sapat na transparency sa team at foundation, risky pa rin po itong si Pi. Hindi pa rin siya maituturing na fully operational crypto tulad ni na Ethereum o Solana. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin si Pi Network ay isang magandang ideya, pero kulang pa rin po sa execution. Maganda ang layunin po niya, kung saan ay gawing accessible ang crypto para sa lahat. Pero kung walang tiwala ang developers at saka investors sa kanya, magiging stagnant po siya. Kung hindi po magpapakita ng transparency ang Pi Core team, baka tuluyan po siyang maging isa na lang sa mga what could have been sa history ng crypto. Kaya ang payo ko ay kung may hawak kang Pi, maging mapagmatsyag. Huwag iasa ang future mo sa isang coin na hindi pa matatag. At kung plano mong bumili sa secondary market, siguraduhin mong naiintindihan mo ang risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.